Hello. So, magandang hapon pa rin po. Ito po yung ating second video for the day. Kasi po, may mga tanong na sa ating upload na buhay Amerika na po tayo, wag magagalit kung may pagkukumpara. So, may mga tanong po doon na pwede kong, like, sinagot ko, may mga tanong na uuwi pa ba kayo ng Pilipinas, ganon. Nasagot ko yun sa ito, yung kanina. No, pag yun ang video number 1 natin. So, now, let's go. Para po mas maganda, mas madali, para hindi ako nag-type-type. Sasagutin ko po yung mga tanong sa episode na to po Buhay Amerika na po tayo, huwag magagalit kung may pagkakumpara. Okay, so shout out kay Miss Elena Childress. Hello, taga Southampton, New Jersey ako, 30 minutes away lang. Opo, yung aking anak with special needs, dyan po siya sa Southampton, nagtatrabaho. So, shout out po sa inyo. Thank you for your comment. Thank you for watching. At meron pang lahat po ng bumati ng good health. Maraming salamat po. Thank you sa mga nagsabi na God bless, you safely arrived sa US. Now, may nagtanong si Norita Wong. Ang tanong, sis, dry ba na dahon ng bayabas ang dala mo or tea na bayabas? May plan kasi kaming umuwi ng Pinas by May. Gusto kong magdala ng dahon ng sambong kung pwede iuwi dito sa US. Let me know para di naman ako ma-trouble pag nilagay ko sa check-in traveling bag. Thanks. Drinay ko po. Wala pong problema pag dry. Kahit po nung nanggaling ako ng Hawaii, may mga dala akong dahon from there. Frozen, pwede rin ang dry, wala pong problema. So, yung ginawa ko sa dahon, para hindi siya masyadong dry to the point na what you call this, mag-crash, ano? So, ang ginawa lang namin is, the day before na nag-empake ako, kumuha kami ng maaga, kumuha si Delia, ang aking kasama, ng mga dahon, and then binilad niya lang sandali. And then, yun po. Then, nilagay ko na lang sa plastic. Wala pong problema. You can bring either dry or frozen na mga dahon. Nagsabi si Glimpse of Lazuli. Do a vlog and Texas on tour para feeling namin nasa Amerika kami. Gagawin po natin yan. Though, again, even in my previous videos, may mga plinag ako ng mga areas or parks or winery na mga pinupuntahan namin dito sa Amerika. But gagawin po natin yan habang nandito po tayo kasi nga hindi naman po tayo magwo-work at may mga time po tayong gawin yan. Salamat sa mga nagpre-pray sa paggaling ko. Thank you po. Si Banghit Teofila, palagi po kayo nanonood. Thank you so much. Good for you, Miss Nori. Yan din ang ginawa ko once a day, ang bayabas na nilaga. Severina Nacario, I have lots of friends in New Jersey. Taga Queens po ako. Hello sa mga taga Queens ng New York. Diyan po pinanganak naman ang aking asawa sa Queens. Okay, meron po tayong isang galing kay Lorna Venuya. Ma'am Nora, yung mga dual citizen matagal siya at hindi nagpunta dyan. Last na punta niya nung may COVID pa, ngayon sa March 8, pupunta dyan. Is there more questions in immigration? Please, waiting sa sagot nyo. Thanks. So, again, yung gaya ng sabi ko sa aking vlog, na depende kung sa immigration officer ang mga tatanungin sa inyo. Kagaya namin, tinanong ilang buwan akong wala dito sa Amerika. So, definitely tatanungin yon
kung bakit ka tagal na wala sa Amerika, ano ang kung magkano trabaho mo. So they will want to know ang mga source of income mo, kasi nga I think tinatanong na yun ngayon kasi para bang inaano na nila yung mga green cards at saka mga naturalized citizen kung nagiging pabigat ba tayo sa gobyerno. So, tatanungin po yon kung kailan ka huling bumalik dito sa Amerika. At source of income, tatanungin po yon. At sigurado ko, kagaya namin, tatanungin din, tinanong kung ano yung mga dala namin, may alak, trabaho ng asawa ko, anong trabaho ko, kailan ako umalis ng Pilipinas, anong ginawa ko sa labas ng bansa. So, expect a lot of questions na hindi noon usually tinatanong dito sa JFK, John F. Kennedy Airport, dahil nakailang lapag na po ako sa JFK at ngayon lang ako natanong ng immigration officer ng napakaraming tanong. Usually, isa lang ang tanong dati sa akin, ano mga dala mo galing Pilipinas? Simpleng sagot, junk foods. And, okay, you're good to go. Ganun lang po. This time, napakarami pong tanong. So, expect na lang ang mga tanong na yon. Hindi ko kasi masyadong makita. Krika, hello from Houston, Texas. Welcome home. Thank you. I used to work dyan sa Cape May, si Jeanette Thomas. Magandang Cape May. Sa inyo po ba ang bahay sa New Jersey? Lagi po. Monkey 2009? Opo, sa amin po. We bought this the end of 2017. Si Evelyn Carpio, mabuti po sa inyo at yung wala kayong jet lag, that's good. Kasi aeroplano ako, hindi ako masyadong nakakatulog pa, konti-konti lang. Pero matindi talaga ang jet lag ko. Severina Macario, you look more prettier here than in Philippines. Ano lang siguro, dahil nakatulog na po ako ng 3 days na po straight. So, alam niyo pag nakakatulog kayo ng maganda, ayun, kaya nga talagang kailangan ng tinatawag nilang beauty rest. I think more rest to be beautiful. Parang siguro dapat ganon. It's good that you're drinking si Ninette Ironberger. Nagka-cancer din daw siya at cancer survivor. Thank God po. At cancer survivor kayo. Ako nag-chemo kasi ayaw ko mag-chemo. Pinili ko medicine sa... Okay. Nag-guayabano leaves daw siya. By breast cancer siya. Okay. Thank you, Miss Karen Azada. Watching from Madera, si Heidi Dalisay. US House Tour, ma'am, sabi ni Rowena is the best. Yes, gagawin po natin yan. May tanong si Lynn Gaspar, saan mas masaya? Define masaya. Mahirap pong sagutin kung saan mas masaya. Unang-una, nandito ang mga anak ko, even though may kanilang buhay, at least once in a while, nakikita ko sila kung may time sila. Sa Pilipinas, kung masasabi talagang mas masaya doon, dahil in such a way na less stress, in such a way na marami kang mga kamag-anak, at may mga papasyal sa bahay mo, hindi ko po doon nararamdaman or hindi ko masyadong naiisip ang mga sakit-sakit, no? Kasi pag gising mo ng umaga, may ginagawa ko na, may mga ginagawa po kasi sa Pilipinas na nakakalibang
at hindi stressful, dito sa Amerika may ginagawa ka. Yun ay nagtatrabaho. So, depende sa kung anong trabaho mo, pero yung trabaho ko po kasi is medyo stressful siya at trabaho bahay, pasyal paminsan-minsan, kumakain sa restaurant, ganun lang po ng ganun. At nakikita mo lang yung ito, samantalang sa Pilipinas is maraming mga kapitbahay or maraming mga kamag-anak na nakakaaliw pag pupuntahan ka sa bahay mo. Nakakaaliw, tapos may mga chismis na dumarating sa bahay mo, yung mga masayang chismis, hindi yung mga nakakapanirang puri. Pag yung may mga chismis na pupunta na nakakapanirang puri, hindi ko po yun pinapakinggan, cut. Pero kung yung mga masaya lang, yun lang ine-entertain ko. Si Sabrino Macario, again tanong, pwede bang magdala ng dahon ng guayabano at guava? Opo. Kailan po uwi niyo sa Pilipinas? Nasagot ko na po sa nauna, today na vlog natin. Close po ba ang bahay niyo sa ngayon? Walang tao. Akala ko doon na kayo titira. Hindi po close ang bahay ko. Meron po doon aking kasama si Delia. Hindi po siya close. May mga rabi pa tayong mga tanim doon. Kung napanood nyo yung ating mga previous vlog, habang tayo sa Pilipinas, may mga halaman, may mga tanim, may actually nagregalo ng manok. So, meron na tayong manok doon sa Pilipinas. So, hindi pwedeng walang tao. Pero ito ay papakita ko sa inyo the next time. Meron pa tayong security cameras surrounding the house. Meron pa tayong mga security measures na nilagay sa mga bintana at pintuan na kapag let's say lalabas si Delia, magwawangwang po ang bahay. So, yan po. Mahal po ba ang bahay dyan sa New Jersey? Depende po kung saang location kayo. Kahit po saang panig yata ng mundo, depende sa location. No, it's all about the location. Kung maganda yung location mo, or business area yung location mo, mga ganon. So, iba-iba po. Meron naman dun sa mga liblib, mura lang. May nagtanong si Karen Nazada, sariling bahay niyo po ba? Yes po. Si Jay Chan, Ma'am Nora, may Jolly po ba sa place nyo dyan sa New Jersey? Meron po, malapit kami dito sa Philly, meron diyang New Jersey, Philadelphia, few minutes away. Meron pag lalayo ko ng konti sa North Jersey, meron pong Jollibee doon. Okay. Ibang aura nyo ma'am pag nasa US kayo. Thank you, Karen Nazada. Siguro yun nga, like I said, dahil lang siguro sa nakatulog ako. So yun po, nasagot ko po yung ibang mga tanong nyo at ganun na lang po siguro ang ating gagawin para mas madaling sumagot pag vlog na lang po natin. So, just post your question, post your comment at i-try po natin sagutin. Maraming salamat po.